Hi guys, hi everyone. For the new viewers, please like and subscribe to my channel. And today is my consultation day kay Doctor. Online consultation lang siya. So, ipapakita ko sa inyo. Paparinig ko sa inyo kung ano yung mga sasabihin ko. So, watch lang kayo guys. 2 weeks lang, 2 weeks lang, nakapag-adjust na ako. So, yung 2 weeks na yon, one-fourth, and then pag, halimbawa may headache na ayaw tumigil, I know it's a sign of withdrawal. Inom ako kalahati for that day. Tapos kinabukasan, balik ako sa sa one-fourth, ganun. Parang it's either every other day or twice a day nag-one-half ako. That's good for 2 weeks. Then after noon, hanggang ngayon, puro one-fourth na lang ako ng clonazepam. All goods na ako dun, Dok. And then sa Quetiapine naman, Dok, yun nga, di ba naka one-fourth na rin ako. Minsan, umiinom ako ng one-half intentionally. Ay, hindi po, yung Quetiapine po. Opo. Yung Quetiapine po, Dok, all good daw naman ako sa one-fourth. Kaya lang minsan kasi, pag super hyper ako, di ako makatulog. Ginagawa ko na siyang one-half para makatulog agad ako. Oo. Ginagawa ko siyang sleeping pills, parang ganon, para matrigger yung antok ko. Kasi since night shift ako, kailangan may oras akong matulog. Kung hindi, yun nga, malilate ako ng gising. So, secret, all goods naman ako doon. Wala akong miss kay. Pero ito si Chloe. Etong mid-February kasi, Dok, bigla akong napauwi sa QC. So, bitbit ko lahat ng gamot ko. But the Fluex, hindi ko alam na kulang na yung gamot ko. And then, hindi ko, kulang yung gamot na dala ko and wala akong extra budget. Yes. And then, either 3 or 4 days akong hindi nakainom. Ang naging symptom sa akin nun, Doc, parang nagkakaroon na ng involuntary twitch yung left side ng mouth ko. Oo. Pero as soon na pag-uwi namin dito sa Cavite, uminom na agad ako. Siguro 3 days yon. Straight nag-inom ako, walang ano. So nawala yung mga ganun, nawala na. Pero, yun nga, actually kami ng asawa ko na galing sa Quezon City, nagkaroon kami ng malalang trangkaso. Yung nakuha namin from my relative na pinuntahan namin sa Quezon City. Kakaibang trangkaso, Dok, grabe. Sobrang, nasa Cavite po. Yes po. So, yung trangkaso na yun, Dok, hindi naman siya high fever. Kaya lang grabe, parang sobrang maga yung buong katawan mo. Talagang hindi kami makakilos, non-functional kami mag-asawa. Kaya yung 3 days na sobrang ano na yun, hindi na naman ako nakainom ng Fluexetine kasi ang umaga ko is gabi nyo di ba? So, tulog, instead na hindi ako nakainom kasi tulog ako. Kasi nga sobrang grabe yung trangkaso. So, yun. But after that trangkaso, continue ko. Kaya lang ito, nararamdaman ko yung mga missed dosage kasi nga 'di ba Dok, pinagsabihan niyo na ako dati na never miss a dosage kasi nga may balik sa'yo yan mas malala. Yun, nagkakaroon bumabalik na naman yung memory gap ko, yung mga memory fog ko. Kaya kahit na may pasok ako sa work na oras ng pag-inom ko ng medicine, kinabukasan sabi ko, "Ano ba ako kagabi ng Fluic?" Hindi ko maalala. Hindi ko rin maalala Dok kung bininyagan yung anak ko nung ang dami kong hindi maalala Dok, lalo na yung mga yung mga bagong memories or something na 'pag halimbawa nasa work ako, nagwo-work ako. I have to say the things verbally na ginagawa ko. Kung hindi, parang kung saan ako nag-stop, makakalimutan ko kung saan ako nag-stop. Ganun. I have to take an effort to say it verbally para marinig ng tenga ko kung nasaan ako nag-stop para hindi ko siya ma-miss. Ganun. Ganun ka ano yung memory fog ko. And then, yun nga, nag-stutter na naman ako. Tapos, um, ayun, laki na rin, na alam ko naririnig niyo ako, Dok, bigla ako nag-stop, hinahanap ko yung words ko. Yun. Yan, it's a sign. And then, nung after ko magkatrangkaso, nung pagaling na ako, nagkaroon ako ng incident ng hallucination, Dok. 2 beses, pero magkaibang week. Mabilis lang naman, but I know it's hallucination. Yung isa, feel, kasi nung inom ako sa tumbler ko, lagi akong may tubig kasi sa tabi ng higaan. So, medyo may trangkaso pa ako noon pero pawala na. So, sobrang pagod ko kasi nung araw na yun. Sobrang pagod ko kasi di ba nga nakapag-establish ako ng business. Inasikaso ko yung business nun kahit sobrang sama ng katawan. So, nung paghiga ko nung hapon, inom ako ng tubig ko, pakiramdam ko yung ininom ko na tubig, may buhay na ipis. Talagang ramdam na ramdam ko yung galamay. Yes, opo. So, ang ginawa ko, I know na nag-hallucinate ako kasi wala naman akong nalasahan Naramdaman ko lang yung galamay ng ipis sa labi ko. So, binigay ko yung tumbler ko sa husband ko tsaka sa anak ko. Sabi ko, guys, nag-hallucinate na yata ako kasi sobrang pagod ko nun Paki-check naman kung totoong may ipis o ano, wala naman akong nalasahan. Confirmatory, pina-check ko, wala naman, Dok. So, yun, confirm nga, hallucination. The following week, ito yung mga hindi ko alam kung nakamiss ako ng dosage or hindi The following week, ano naman, hallucination din. Here naman, pandinig naman. Kasi dalawa lang kami ng asawa ko sa bahay nung time na yun kasi after nun nasa school yung mga anak namin. Kala ko dumating na yung panganay ko kasi katabi ng room ko yung room ng panganay namin. Kala ko may tao. Kala ko kasi I know na there's someone, may gumagalaw. Alam ko yung hindi kapitbahay namin kasi row house kami. Hindi kapitbahay namin. I don't know the difference between kung kabilang bahay yung ingay or hindi. So kinakatok ko ngayon yung pader namin, "Nak, nandiyan ka na ba? Ikaw ba yan?" Gano'n. Hindi sumasagot, Dok. Ginising ko yung asawa ko kasi baka magnanakaw or something.
Tanghaling tapat to, Dok, tanghali. Mga around 2:00, 3:00 ng tanghali. Ginising ko yung asawa ko. Babe, check mo nga, hindi sumasagot si anak ko eh, kahit kinakatok ko na. Kasi pag kumatok ako, Dok, sumasagot yun. Yun, pina-check ko, sabi niya, babe, walang tao, baka kapitbahay lang yung naririnig mo. Or yung pusa. Sabi ko, babe, yung pusa natin nakakulong lahat, walang pusa sa kabilang kwarto. Sabi ko, tapos yung, hindi, alam kong hindi kapitbahay yun kasi alam ko yung difference kung sa kabilang wall or sa kabilang kwarto. Sabi ko, ayun, so yun na naman. Second yun. And then, bukod sa hallucination do, kasi ang malapit ako sa sa Ama, sa through prayers. Yes. Sobrang ko, parang since nagkaroon ako ng hallucination, bigla akong nagkaroon ng isang malaking question mark sa sarili ko. Is my faith a delusional? Parang ganun, biniglang nagkaroon siya ng question mark kahit naman hindi lagyan ng question mark na. Kasi Doc, marami ng proof. There's no question na I believe in God or something na ganun. Kasi pag nanalangin ako sa Ama, Doc, minsan 5 minutes lang. Ang pinalangin ko, andyan agad. Alam kong, tsaka kinikilabutan ako, alam kong nakikinig ang Ama sa akin, yung ganun. So, since nagkaroon ako ng hallucination, parang nagkaroon akong biglang sa isip ko, delusional ba ako na ganito ako kalapit kay God or sa Ama? Yun ganun. Kasi, konting lang, mananalangin ako sa kanya, iiyak ako. Nung pag-uwi ko sa Quezon City noon, ipinanalangin ko yung bahay namin kasi nga lahat sila may sakit, yung trangkaso nga, Dok. Tapos, I'm not afraid of, sabihin na natin yung mga evil or something, mga evil forces sa mga ganyan. Sinabi nila, I don't care sa inyo, papanalangin ko kayo sa, ganun yung faith namin mag-asawa, Dok. So, walang question yung faith ko. Kasi nga, there's a proof na bilib nga sa akin yung asawa ko sa sobrang close ko sa Ama na kahit siya nakikita 5 minutes, answered prayer agad. O kaya overnight, answered prayer agad, Dok. Lalo na nung nagka-dengue yung pamangkin ko, na walang tumatanggap ng hospital. Dok, hindi pa ako nananatapos man nananalangin, Dok. Admitted agad siya. Kasi basta something na critical kasi yung lagay. Ganon. Yung alam mong may nakikinig sa'yo na alam kong hindi ako delusional, pero yung brain ko kine-question, are you delusional when it comes to your belief or not? Parang ganon. Alam mo yun? Parang epekto ba to? Kasi sabi ko, bakit ako nagkakaroon ng ganitong thinking kahit may mga evidences naman? Is it because yun nga nakakamiss yung ganun? So yun, Dok. Yun yung mga events na nangyayari sa buhay ko nung habang sinasabi ko usap-usap. Okay po, naintindihan ko, Dok. Sige po, sige po. Ay, okay, okay, hindi po. Kasi kung remind ko lang, Dok, kasi I know that you have lots of patient. Ako po yung pasyente nyo na pag uminom ng isang buong quetiapine, yung 80-20 hours na tulog. So yung 1/2, okay na sa akin yung 1/2, Dok. Oo. Maximum. Sorry, Dok. Ganyan talaga yung ko na hindi ko matigil. Bigla akong nagbabat-in kahit hindi ko pa tayo magsalita. Ewan ko, Dok. Ayun. Opo, opo. All good sa po. Sige, Dok. Opo. Hindi maganda. Opo. 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 Yes. Okay. Salamat po, Doc. Talk to you next time. Bye-bye. Ayun guys, tapos na kami mag-usap ni Doc and kinuwento ko sa kanya yung mga misdosage ko na nag-cause sa akin ng memory fog, nag-cause sa akin ng hallucination, delusion. Yun. Kaya importante na hindi dapat nakakamiss ng gamot. So, binalik niya yung mood stabilizer ko into 1/2 dosage. Tapos, yun, padadala niya ako reseta. Same lang din yung medication ko and he asked me if pwede naman daw ako magpa-check up ng mas maaga na wag ko na hintay ng 2 months if I have a condition or an episode, which is wala namang critical na episode na nangyari sa akin na naman siya, na kaali-alerto, wala namang ganun. So, I'll talk to my doctor after 2 months ulit. So, si Doc, since we are having the consultation online, ipapalala mo po niya sa akin yung reseta. Yes po. Kasi po hindi ka po makakabili ng medicine ng hindi po original ang reseta. Kailangan po ng medicine or kailangan po ng drugstore at sa Mercury Drug lang po ako nakakabili ng gamot. Wala sa ibang malalaking drugstore. Sa Mercury Drug lang talaga. At kailangan nila ng 3 original copies ng reseta, which is lahat yun ipro-provide ni Doc, ipapalala-move niya dito sa akin. Yun, para makabili ako ng gamot ko. So, ganun guys, kahigpit, ganun ka-controlled yung medicine na prescribe sa akin. And yun nga guys, sa mga nagtitake ng medicines dyan or nag-iisip magpa-psychiatrist, so guys, at least may idea na kayo na once you need to take a medication, hindi ka dapat makamiss, dapat continue siya, kundi magkakaroon ng relapse, katulad ko. So yun lang guys, sa mga new viewers, if you're not yet subscribed, please subscribe and please like this video. And thanks guys, talk to you next time.